Determinasyon at pangarap, ito ang kanyang naging baon nang magsimula siya bilang isang student leader. Sa loob ng halos isang dekada ng pamumuno at paglilingkod sa kapwa niya mag-aaral, unti-unting nabuo ang kanyang mga ideolohiya at prinsipyo sa buhay. Ngayong gabi, kilalanin natin si Jules Giang at ang patuloy na pagtahak niya sa kanyang mga mithiin. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage. Mga karanasan na kapupulutan, mahalagang aral sa tinak na daan, kwento ng tagumpay at mga inspirasyon, hango sa buhay at muling pagbangon, pinalakas, pinatatag ang kalooban, natutong lumipad, natutong lumaban, mga katangi-tanging Pilipino, iba't ibang istorya at pagkatao, alamin kung paano at kung sino-sino, kilalanin bawat isa sa likod ng bawat kwento. Nasa dugo na ni Jules ang pagiging isang leader. Sa katunayan, ang kanyang pamilya ay nabibilang sa angkan ng dating Pangulo ng Bansa na si Carlos P. Garcia. At sa murang edad ay kinakitaan na siya ng mga katangian ng pagiging isang youth leader. Yung qualities ng isang student leader dapat beyond just sarili mo, beyond personal gain, dapat hindi ka self-serving. You need to be altruistic na you were elected by the student body kasi meron kang pinramis sa kanila na platform. Nagsimula sa simpleng panunood ng TV. Napukaw ang atensyon ni Jules sa pagiging parte ng isang organisasyon tulad ng Student Council. Ngayon, kilala ka namin bilang isang youth leader, pero balikan muna natin yung simula. How was Jules as a kid? As a kid, normal kid, after school uwi agad. Tapos nood ng cartoons, Disney Channel, actually lumaki ako sa mga Disney films and cartoons. Until napanood ko yung isang sitcom or parang program nila yung student body. So since then, parang naisip ko na parang interesting pala maging part ng isang student council. So since then, because of Disney Channel, parang naisip ko na, oh, interesting pala na pasukan yung organizations or mga student council. Bata pa lamang ay namulat na rin si Jules sa pagiging isang leader. Naging active member ako ng Kids for Christ. So, yung usual na may mga worship, mga kids worship, mga competitions, doon ako actually nag-start maging competitive because of the competitions at mag-excel lagi. Tapos, nabigyan kami ng chance na pakita yung talents namin kasi before dancer ako. I think parang pa naman ako sumayaw pero hindi ko siya masyado pinapakita ngayon. Yung mom ko kasi nagtuturo sa akin mag-dance. So, sumasali kami sa mga national competitions and then dun yun yung pinaka-first instance na nakapagpakita ako ng leadership skills ko. Kasi sabi ng mom ko, ikaw mag-lead ng group na yan sa dance. Tapos minsan ako na raw magtuturo ng dance. So from then on, na-realize ko na, kaya ko pala mag-lead ng group. Simula noon, ay unti-unti niyang ipinagpatuloy ang pagtahak sa landas ng pagiging isang youth leader. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang pagsasayaw at mga kapwa niya bata ang kanyang pinamumunuan. So, nung nag-move on ako, kailangan ko ng isang channel ulit kung saan ko ilalagay energies ko. So, dito sa Claret, tinry out ko tumakbo sa student council nung grade 7 ako. Tuloy-tuloy na siya after that. Nung high school na ako, since first year to fourth year sa student council ako. So, ayoko talaga before kasi medyo low-key ako before. Talagang gusto ko pasok lang ako, uwi agad, nood cartoons, kain, tulog. Ganun lang, yun lang yung daily routine ko. So, nung pumasok yung opportunity na yon, tinry ko and then tuloy-tuloy na siya. Hindi lamang nanatili sa loob ng Claret School of Quezon City ang paglilingkod ni Jules. Naging mas malawak pa ito nang siya ay maging officer ng Children's Museum and Library Incorporated o CMLI. Dahil sa organisasyong ito, mas lumalim pa ang kaalaman at karanasan ni Jules sa pagiging isang leader. CMLI has trained each and every one of us to learn how to adjust to the new environment and still be a good leader and a good person. So, given that big responsibility of being a national executive board member, a secretary for CMLI,
Jules was able to manage his time. That's the first thing. If you're a leader, you need to manage everything. So manage ACADS, social life, and then his organization. And he joined a lot of other organizations in the University of the Philippines. I really believe na it has a big impact sa kung sino si Jules today kasi experience is a really good teacher. Simula noon hanggang sa pagpasok sa kolehiyo sa kursong Public Administration, hindi pa rin nawala kay Jules ang pagiging aktibo sa iba't ibang organisasyon. First year ko, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko na ibigay yung best ko. Nandito na ako eh. So, bigay ko na yung best shot ko lagi. Sumali ako sa mga organizations and political parties. Medyo naging bida-bida ako sa performances ko. Tapos yung mga ates and kuyas ko, talagang inalagaan nila ako na mabuti. At dahil dito, nagbukas ang panibagong oportunidad para sa kanya. Isang oportunidad na magpapaigting ng kanyang kagustuhang makilahok sa mga kaganapan hindi lamang sa University of the Philippines, kundi maging sa lipunan na kanyang ginagalawan. Sa pagbabalik ng personage, Kailangan mo lagi tandaan na binoto ka ng student body kasi meron kang pinrami sa kanila na platform na maganda kasi may gagawin kang change. Na hindi ka lang words, dapat wino-walk mo yung talk mo. Beyond campaign na nagpapogi ka and all, dapat ipakita mo sa kanila na deserve mo talaga yung position na yun. taglay ang kanyang mga layunin at inspirasyon mula sa mga taong naniniwala sa kanya. Tuluyang pinasok ni Jules ang Student Council sa University of the Philippines upang magsilbing boses ng mga kapwa mag-aaral. Nga bahagi tayo ng USC, pinangungunahan natin ang Education and Research Committee. Second year ako, binigyan ako ng challenge to run. Sabi ko, okay, second year na rin naman ako nun eh. Pero not just for an ordinary position. Sabi nila, as chairperson agad, president ng college. Eh, second year lang ako doon, tapos may mga mas seniors pa sa akin. So, ba't hindi sila? Eh, sabi nila, qualified na raw yung experiences ko and yung mga leadership skills ko. So, I tried and fortunately, naging nanalo naman ako. So, tuloy-tuloy na rin yun. So para sa'yo, what makes a good youth leader? Dapat you should go beyond yourself. Kailangan hindi ka self-serving, na hindi puro personal gains lang yung makukuha mo. Of course, at the end of the day, nandyan din yan eh. Kasi experiences, makukuha mo lahat yan. Pero kailangan mo lagi tandaan na binoto ka ng student body kasi meron kang pinrami sa kanila na platform na maganda kasi may gagawin kang change. Na hindi ka lang words, dapat wino-walk mo yung talk mo. Beyond campaign na nagpapogi ka and all, dapat ipakita mo sa kanila na deserve mo talaga yung position na yun. Dahil sa mga katangiang ito, nakuha ni Jules ang boto at tiwala ng kapwa niya mga scholar ng bayan. Ngunit paano nga ba si Jules para sa mga taong lubusang nakakakilala sa kanya, gaya ng kanyang mga magulang at malalapit na kaibigan? And now that Jules is 24 years old, how would you describe him as a son and as a brother? As a son, siya, masunurin siya, pero may siya, na alam niya kung ano yung gusto niyang gawin, kung ano yung ano. Dahil kasi paminsan may i-advise kami, ganito gawin mo, Jules. But he will explain, kasi ganito yung eksena, mom, dad, ganito yung position ko sa ganito yung situation. So he would explain bakit ganun yung decision niya, ganun yung action niya. So sabi namin, we trust him na sige, kung ganun ang palagay mo, okay, go ahead, sige. But he will make it a point na to explain yung bakit ganun yung decision niya. Paminsan, nagko-contradict sa amin, but he would explain kung bakit. Pag nakita niyang medyo nabubuli yung sister niya, hindi niya palalampasin yun. Ayaw niya ng ganun. At saka pag nakita niya na yung kuya niya medyo pagod, ganun, niloloko-loko niya, binibiro niya, ganun, pinahirapan ka na naman ng mga estudyante kasi professor yung kuya niya. Ganon. Maano siya, maloko, and at the same time, he's very endearing na, in a sense na, out of the blue, bigla siya magbibigay ng mga little tokens or gifts sa mga kapatid niya. Nakasuporta rin na ang ilan sa kanyang malalapit na kaibigan na mula noon ay nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Knowing Jules na he's a dreamer, so, di ba, the best, I believe that the best thing for a dreamer to succeed is experience, passion, and of course, your dreams.
So yun nakompleto eh. Actually, nadagdag niya yung Dreamer kasi during high school, nagkaroon din kami ng play, yung Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. So, yung Dreamer na yon, pwede nating ihente ulit si Jules doon kasi, well, he dreamt of being a leader. So, as of now, as of status quo, yun yung leader na pinapakita niya ngayon. So, well, comparative-wise, pwede talaga siyang maging dreamer in your own terms. You could see the passion in Jules eh. Like, ang dami dyan na tao na they have all the connections, the logistics or what, tapos skills, talent, pero they lack passion. But Jules has more than 100%. It's obvious. It's not just because he's my friend or what. You can see it eh. At sa kabila ng pagiging abala ni Jules sa kanyang mga gawain sa Student Council, ay nanatili ang kanilang samahan at pagdadamayan sa isa't isa na lalong nagpatatag sa kanilang pagkakaibigan. For me, I'm really happy with the friendship we have. So yun. Tapos as a leader, you need friends eh. You need like allies. I don't want to use allies, but you need friends. Because friends are the ones who will push you up when everybody else won't believe you about your ideologies. Kasi si Jules, ang dami niyang ideas. He's full of it. That's what, not boasting, but that's something we genuinely gave Jules. Our friendship to support him all the way, whatever it is. Nakita ko personally kung ano yung gusto niyang gawin, not just in a small scale type of community or environment, but in a bigger scale like that here in the Philippines. So I think he'll really take a long way na in the field that he's taking on. And malayo talaga mararating na Jules in terms of politics, in terms of media, in terms of everything na gusto niyang gawin. Subalit sa pagpapatuloy ng kanyang mabubuting hangarin at magagandang layunin, hindi pa rin nakaligtas si Jules sa mga hamon at pagsubok. Sa pagbabalik ng personage. Nagkataon lang na gusto namin makialam sa issue kasi yun naman talaga yung pinaka-mandato namin bilang UP students. So, with academic freedom, tinuloy namin siya, pinaglaban namin. Nobody is allowed to make or do or say something that might influence the judge. Ito ang mga binitawang salita ni Senator Miriam Santiago ukol sa survey na ginawa ng mga estudyante ng UP sa pamumuno ni Jules. Dahil dito, naging mas matunog ang kanyang pangalan bilang isang student leader. And of course, isa sa mga naging malaking challenge sa'yo, yung pag-conduct nyo ng survey about the Corona impeachment trial. Like, kwento mo nga sa amin kung ano yung nangyari dito. So during that time, inisip namin na ba't hindi tayo gumawa ng isang simple survey. Tanungin lang natin yung mga kapwa natin, scholar ng bayan na anong pananaw nyo sa ongoing impeachment trial. And actually, the questions were really basic. Tinanong na namin, do you still trust the Chief Justice? Karamihan sa mga lumabas, majority, sabi nila, hindi na. So, nung lumabas na hindi na, parang lumitaw na siya sa news. Lumabas siya sa iba't ibang newspapers and sa iba't ibang news programs. Dumating siya kila Senator Miriam Santiago and even Senator Enrile. Pero si Senator Miriam yung talagang nag-manifest sa floor mismo, sa Senate mismo. Tapos narinig, sa news ko na actually siya nalaman na gusto niya kaming ma-kick out sa UP. So, sobrang nanginginig kami sa takot, seryoso. Kasi senator yun eh, tapos gusto kami paalisin sa UP. Pero at the end of the day, kailangan mo manindigan eh. Kasi again, pinasok mo yun eh. Inisip nyo na gawin yun. Nagkataon lang na gusto namin makialam sa issue. Kasi yun naman talaga yung pinaka-mandato namin bilang UP students. So, with academic freedom, tinuloy namin siya, pinaglaban namin. Ang pangyayaring iyon ay hindi naging hadlang kay Jules upang ipagpatuloy ang paglilingkod sa kapwa mag-aaral. Were there times na gusto mo mag-quit? Like during that time, I'm sure nakakatakot nang nalaman mo, gusto kaming ipatanggal. Parang ayoko na mag-student leader. Marami rin times na papasok talaga sa'yo na what if na ordinary student na lang ako? Alam mo yun, na ordinary routine na student. Uwi ka agad after class, tapos wala kang problema. Laro ka lang, sports ka lang, internet, everything. Pero babalik ka dun sa pinaka-point, yung pinaka-first decision mo kung bakit mo pinasok, bakit ako nag-decide na mag-student council before. Kasi
pakiramdam ko before, meron akong mas malaking goal. May mas malaki akong mission na kailangan kong gawin. So, yun lang yung binabalikan ko. Pero mahirap talaga siya kasi sacrifices eh. Hindi mo makukuha lahat. Kailangan ka i-let go at all times. And sa pag-let go, may mga mawawala talaga sa'yo. Pwedeng friends, pwedeng opportunities. Pero darating din naman kasi siya eh. Basta ang mahalaga, huwag kang mag-regret sa huli. Maliban dito, malaking hamon din kay Jules ang pagsabayin ang academics at ang mga gawain niya sa Student Council. Student leader. So, dalawang salita na nagbabanggaan yung dalawang priorities. Usually nangyayari siya eh. Kailangan mong ibalansehin yung academics mo, tapos yung mga meetings mo and other activities mo sa student leader. Minsan may exam ka bukas, pero ngayon may meeting ka, pero sabay sila nangyayari. Minsan, at the very same moment, merong kailangang academic work, pero at the same time, merong leadership activity ka na kailangan gawin. Yun yung mga usual struggles namin na ano ba pipiliin ko? Yung academics ko na ako lang yung magbe-benefit or yung leadership activity or yung mga priorities mo sa student council na mas marami magbe-benefit. So it's really hard. So you just really need to be decisive, di ba? Isipin mo kung ano yung mas magbe-benefit. Dumating ang pagtatapos ng kanyang pamamahala sa UP Student Council, pero hindi dito natapos ang kanyang advokasya. Patuloy pa rin siyang naging aktibo lalo na sa organisasyong kanyang naitatag sa loob ng kanyang termino, ang National Alliance of Youth Leaders. NILE is isang organization na tinatag namin ni Jules noong 2013 after an event noong Vice Chairperson siya ng University Student Council. At na-realize namin after nung event na yun na napakarami nating student leaders na maraming ideya kung paano matutulungan yung ating bansa. Pero hindi siya, unfortunately, na ipapakita sa buong bansa kasi wala silang means kung paano gagawin iyon. Kung kaya nagtatag kami ng isang organization kung saan may bibigyan ng opportunity ang mga student leaders na to upang ipamalas kung ano yung mga ideya nila kung paano papaunlarin yung ating bansa. Dito ay ipinamalas rin ni Jules ang kanyang katangi-tanging pamumuno. Saksi na rin dito ang ilan niyang mga kasamahan sa NILE. Si Jules ay very hands-on. Kilala niya yung mga katrabaho niya, kaya pagka nagmi-meeting or nagpa-planning, monitoring, evaluation, alam niya kung paano pakikitunguhan yung mga katrabaho niya at alam niya kung paano i-exhaust yung potential ng mga tao sa paligid niya. At tinatrust niya yung wisdom, yung capacity, yung knowledge ng mga tao. Kaya it's very empowering to work with Jules. Si Jules kasi mula pagka-student leader, diretso na yan sa working. Actually, working student siya. So, yung NILE kasi natatag yun nung panahon nag-graduate na rin si Jules. And kung tutuusin, pwede niya sanang bitawan yung vision na yun eh. Pero ang ginawa niya, pinagpatuloy niya pa rin kahit nag-work siya sa PTV. So ako natutunan ko na even labas na dun sa mandate mo, hindi ka na part ng student council or kung ano mang duty yung meron ka, ipagpapatuloy mo pa rin kasi yun yung nasa puso mo at yun yung makakapagparaan para makapaglingkod ka. Hindi rin biro ang responsibilidad na meron si Jules. Sa kabila ng pagiging isang student leader, pinili rin niya ang magtrabaho upang makabawas sa gastusin ng kanyang mga magulang. And I think one thing that makes you an exceptional student leader is not just that. Sinabi mo kanina, ang hirap, student leader, tapos, balancing your time is so hard. But you're actually a working student leader. You're also working as a TV host for Good Morning Boss. And ngayon, may bago kang show, yung Schoolmates. How did you manage to balance all of that? Sabi ko sa parents ko nun, ako nang bahala. Ako nang magbabayad ng tuition ko every sem. Mahirap, sobrang hirap. Hindi ko alam before kung saan ako hanap ng opportunities. Nung sinabihan ako na kung pwede ka mag-act as reporter sa PTV News and then pumasok si Good Morning Boss. So feeling ko sobrang perfect na opportunity to sustain my studies. Nung 2 hours pa yung Good Morning Boss dati, after, may times na Tuesday, Thursday, late ako lagi sa class ko. Pero pumapayag naman yung professor. Sinasabi ko na kailangan ko po talaga to kasi work ko to. So after nun, diretso ako sa school, class agad ako pagkatapos nun. And then, student council pa ako nun. So, gina-juggle ko talaga siya. Hindi ko alam kung weird siya, pero nag-enjoy kasi ako dun sa ganong klaseng routine. Na yung tipong pag nawala yung isa dun, natataranta ako kasi parang ano to ang relax ko, parang may mali. So, hinahanap-hanap siya ng katawan ko. I think that's a good thing din kasi lagi ako nagpupursige. And sa pagpupursige ko, so far okay naman yung mga results na lumalabas eh. So, why not ituloy ko sa lahat?
sa pagbabalik ng personage. Voter education talaga, yung pinaka-advocacy ko. Kasi I truly believe na kailangan maging matalino, matalas at malaya mag-isip yung mga estudyante, or kahit sino actually. Dumami pa ang mga oportunidad na dumating kay Jules. Higit na lumawak ang kanyang kaalaman at kasanayan at maging ang ibang lahi ay napansin din ang kanyang potensyal sa pagiging isang leader. Isa si Jules sa mga naging kinatawan ng Pilipinas sa isang forum ng Young Southeast Asian Leaders Initiative na ginanap sa Cambodia. Kasama niya rito ang young leaders mula sa iba't ibang Southeast Asian countries upang makabuo ng mga ideyang makakatulong sa mga hinaharap ng kanilang henerasyon. Guys, yan, patuloy natin nililibot yung loob ng Angkor Wat. Anong napapansin niyo so far? At mula sa mahigit 70 participants, ay isa si Jules sa napili na maging kinatawan ng Southeast Asia para sa 2 buwang internship sa Amerika. Sa ngayon ay napapanood si Jules sa Good Morning Boss ng PTV at dagdag pa rito ang pagkakaroon niya ng bagong programa. And of course, yun nga, iniisip mo, what's next? Magkakaroon ka ng bagong show, yung Schoolmates, which is interesting kasi you still get to work with students, which has been your passion for so long. So, can you tell us a bit more about the show? What can we expect? Schoolmates, bago siyang show ng Public Affairs ng PTV. So it's an informal youth debate show. Ang maganda kasi dito, social issues yung pag-uusapan. So, very close to my heart yun. Kasi pag-uusapan mo yung mga issues and very interesting siya kasi debate. So, magka-clash yung iba't ibang ideas ng mga students. And yung maganda pa dito sa show na to, nabi-break na yung culture ng apathy, especially now in our time, di ba, na social media generation tayo. It's all about myself. It's all about that, di ba? Na we're trying to break that border ng apathy na kailangan nilang makialam in a fun way. And out of all of these issues, meron ka bang specific advocacy? Since na-elect ako sa student council sa UP, voter education talaga yung pinaka-advocacy ko. Kasi I truly believe na kailangan maging matalino, matalas at malaya mag-isip yung mga estudyante, or kahit sino actually, bilang botante, kailangan merong mabigat silang dahilan kung bakit nila iboboto yung isang kandidato. Habang isa-isang hinaharap ni Jules ang mga oportunidad na ibinibigay sa kanya, nasa likod naman niya ang kanyang pamilya na patuloy pa rin sa pagbibigay ng suporta. I don't know where it will go or from where he is right now, there are a lot of plans for him in the politics field, I think. So, I just hope na whatever it is that they plan to do with him, kung ano man yung papasukin niya in the future is, I just want pure happiness and contentment for him, whatever it is that he's going to do. So I think happy siya where he is right now. Then eventually kung the opportunity comes na matumbok pa rin niya yung sa government service, then I'm all for that. Dahil yun siya nag-iisip siya na tao palagi. Alam niya yung objective na tao siya, and at the same time parang medyo nakakalculate niya yung So I trust na whatever his dreams are, ma-attain niya yun, and we're here to support him. May mensahe rin si Jules para sa mga aspiring student leaders na nagnanais makagawa ng pagbabago hindi lamang sa kanilang sarili, kundi maging sa lipunan. You need to do the common things uncommonly well. Kumbaga, lahat kayo, kabataan kayo lahat, pero what will make you stand out? So, you really need to have a clear vision. Dapat laser focus lahat yung gagawin mo para ma-achieve mo yung ginagawa mo. So, ako ngayon, I'm just 24 and I really still have big things na gusto kong mangyari in the future. So, let's see kung mararating natin yan. Ang pagpapatuloy ng kanyang paglilingkod sa labas ng universidad at pagiging aktibo sa iba't ibang organisasyon ay nagpapatunay sa kanyang hangarin na mas makapagbigay serbisyo sa lipunan. Isang katangian ng pagiging isang leader na hindi humihinto sa pagpapalawak ng kanyang kaalaman at kasanayan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay maitaas. Hanggang sa muli, itong programa naghahatid ng mga kwento ng tagumpay, inspirasyon at pagbangon. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage.